gaano kalakas si Yuta sa loob ng katawan ni Gojo. Pero bago tayo magsimula ay pindutin ang like, share and subscribe button para sa marami pang anime trivia tulad nito dito lang yan sa Animaniac TV. Ang Jujutsu Kaisen Chapter 261 ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa mga tagahanga sa maraming paraan. Sa kabanatang ito, sa wakas ay tinalakay ng may akda ang malaking misteryo tungkol sa pagbabalik ni Gojo Satoru at kung paano ito naging posible sa simula. Siyempre, sa kabanata, sa huli ay isiniwalat na habang si Gojo ay tunay na bumalik sa kanyang pisikal na anyo, ang nasa loob ng katawan ay hindi si Gojo. Ngayon, magaganap ang pangalawang round sa pagitan ni Sukuna at Gojo, ngunit sa pagkakataong ito, si Yuta na ang may kontrol sa katawan ni Gojo. Paano lumipat si Yuta sa katawan ni Gojo? Ginamit ni Yuta ang kanyang copy curse technique upang makuha ang curse technique ni Kenjaku. Dapat tandaan ng mga tagahanga na si Yuta ay may kakayahang kopyahin ang mga teknik. Ang kanyang curse technique ay ang pagkopya. Gamit ang copy technique, nagawa ni Yuta na kopyahin ang brain hopping technique ni Kenjaku at gamitin ito upang makontrol ang katawan ni Gojo. Siyempre, hindi naging madali ang proseso. Una, namatay si Gojo sa labanan laban kay Sukuna. Nang mangyari iyon, dinala ang katawan kay Shoko, na nagayos nito para maging handa sa paglilipat. Pagkatapos, nagpatuloy si Yuta sa kanyang misyon na alisin si Kenjaku. Sa tulong ni Todo, naging posible rin ito. Pagkatapos niyang mamatay, nagawa ni Yuta na kopyahin ang curse technique ni Kenjaku at bumalik sa labanan, kung saan hinarap niya si Sukuna. Siyempre, ang intensyon ni Yuta ay talunin si Sukuna nang hindi ginagamit ang kapangyarihan ng katawan ni Gojo. Gayunpaman, hindi ito nangyari. Nang maputol si Yuta ng world-splitting dismantle, dinala ang kanyang katawan kay Shoko, na siyang nagbigay daan para sa paglilipat ng katawan na maganap. Sa ngayon, wala siyang akses sa kanyang sariling mga kasanayan. Ang lahat ng kakayahan niya ngayon ay pagmamay-ari ni Gojo. Si Gojo ay may access sa limitless curse technique, na mas nakahihigit pa kaysa sa teknik ni Sukuna. Siya rin ay may 6 eyes, at kapag pinagsama, ang dalawang kakayahang ito ay ginagawang pinakamalakas na modernong sorcerer si Gojo. Ngayon, mayroon ding access si Yuta sa parehong mga teknik na ito. Hindi na dapat ikagulat ng mga tagahanga kung makikita si Yuta na gumagamit ng neutral limitless, ang infinity, pati na rin ang kapangyarihan ng blue para sa pag-attract at red para sa pag-repel. Dapat din siyang magkaroon ng access sa purple, dahil alam ni Yuta kung paano gamitin ang curse technique reversal. Bukod dito, alam niya ang mga lihim ng katawan ni Gojo dahil sa pagkakaroon ng access sa lahat ng alaala nito gamit ang curse technique ni Kenjaku. Maaari ring palawakin ni Yuta ang kanyang domain, tulad ng alam ng mga tagahanga, at ginamit na rin niya ang kapangyarihan ng Unlimited Void sa pagtatapos ng nakaraang kabanata. Tungkol sa 6 Eyes, alam ng mga tagahanga na ang kapangyarihang ito ay nagbibigay daan kay Yuta na makita ang cursed energy hanggang sa pinakamalalim na detalye. Pinapahintulutan din nito siyang mapabuti ang kahusayan ng cursed energy ng labis. Sa madaling salita, si Yuta ay labis na mahusay sa paggamit ng cursed energy ngayon at magiging napaka-powerful, at mahirap talunin para sa kahit sino, kabilang si Sukuna. Mula dito, ang laban sa pagitan ni Sukuna at Gojo, na pinamumunuan ni Yuta, ay magiging napakalaki at hindi makapaghintay ang mga tagahanga na makita kung anong antas ang maaabot ni Yuta gamit ang makapangyarihang katawan na ito. Mga limitasyon ni Yuta sa katawan ni Gojo. Si Yuta ay may mga limitasyon pagdating sa kung ano ang maaari niyang gawin sa katawan ni Gojo. Habang si Yuta ay tiyak na magiging napaka-powerful at walang duda ang pinakamalakas sa larangan ngayon, kasama si Sukuna, siya rin ay haharap sa ilang mga limitasyon. Ang unang problema na mayroon siya ngayon ay ang katotohanang hindi niya magagamit ang kanyang copy technique ng matagal. Sa kabanatang ito, malinaw na ipinakita na ang teknik ni Yuta ay tumatagal lamang ng 5 minuto. Ang mangyayari pagkatapos nito ay hindi alam ni Yuta. May 3 posibilidad na maaaring mangyari kapag natapos na ang 5 minuto. Si Yuta ay maaari lamang gamitin ang kanyang copy technique hanggat buo ang pag-manifest ni Rika, na tumatagal ng 5 minuto. Ano ang mangyayari pagkatapos ng 5 minuto? Maaaring mangyari ang alinman sa 3 posibilidad kapag natapos na ang 5 minuto.
Una, mamatay agad si Yuta, dahil ang kanyang kasalukuyang katawan ay hindi na magiging buhay. Pangalawa, mamatay siya ng dahan-dahan pagkatapos ng 5 minuto. Pangatlo, mabubuhay si Yuta sa katawan ni Gojo magpakailanman at kailangan niyang ipagpatuloy ang pamumuhay bilang si Gojo para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ibig sabihin, kahit na magtagumpay si Yuta sa laban kay Sukuna, ang posibilidad na mamatay siya pagkatapos ng 5 minuto ay nananatili. Hindi ito ang lahat. Posible ring si Yuta, dahil hindi siya ang pangunahing gumagamit ng Six Eyes at Limitless Curse Technique, ay maaaring hindi maipakita ang pinakamagaling na kakayahan nito. Maaaring magamit niya ito ng maayos, ngunit marahil hindi kasing husay ni Gojo. Ito ay magiging malaking problema para kay Yuta. Mayroon ding iba pang teknik na maaaring hindi magamit ni Yuta ng maayos. Halimbawa, alam ng mga tagahanga na si Gojo ay makakapag-refill ng kanyang naubos na curse technique. Kung magagawa ito ni Yuta ay makikita pa. Sa ganitong paraan, maraming limitasyon ang nakatalaga kay Yuta sa katawan ni Gojo na kailangan niyang mapagtagumpayan, at kailangan ng mga tagahanga na makita kung paano ito haharapin ni Gedge. At sanay na gustuhan ninyo ang ating anime topic natin para sa araw na ito. Mag-subscribe lamang dito para sa marami pang Jujutsu Kaisen trivia tulad nito.